Ngumiti si Roxanne sa kanya at pagkatapos ay nagsalita ito. Jocelyn, alam kong gusto mong makasama si Carter, pero sinisiguro ko sa'yo na hindi yun ganun kadali. Hindi kayo pwedeng magpakasal hanggang sa may hadlang sa inyong dalawa. Sabi nito at napatawa. Hindi na nga nakapagpigil pa si Jocelyn at malakas na sinampal niya ito. Dahilan kung bakit ito natumba at bigla na lang nawala ng malay. Bilang isang doktor, hindi naman ito natiis ni Jocelyn. Kaya nagtawag siya ng mga kasamahan niya at ipinasok ito sa emergency room. Makalipas lamang ang kalahating oras ay lumabas ang doktor sa emergency room at pagkatapos ay hinubad nitong suot nitong mask. Hindi naman big deal ang nangyari sa kanya. Nawalan lang siya ng malay dahil sa malnutrition at mababang blood sugar niya dahil na rin siguro sa pagbubuntis niya, sabi ng doktor. Buntis? Buntis si Roxanne? Napatanong si Jocelyn sa kanyang isip at ilang sandaling natigilan. Hindi nagtagal ay kaga niya inilabas ang kanyang cellphone at kaga na tinawagan si Carter. Jocelyn, may problema ba? Agad nitong tanong sa kanya nang sagutin itong tawag niya. Carter, binukan niya ang kanyang mga labi upang magtanong dito nang maalala niya na sinabi nito sa kanya na walang nangyari sa pagitan ng mga ito at ni hindi niya ito hinawakan. Gayunpaman na hindi niya maiwasang magtanong sa isip niya kung paanong nabuntis ito. Pinilit niyang maging kalmado at humugot ng isang malalim na paghinga. Dumating dito kanina si Roxanne upang makipag-usap sa akin, sabi niya. Pupunta ako dyan ngayon, hintayin mo ako, sabi nito ngunit nagsalita siya. Alam niyang busy at marami itong ginagawa at hindi niya ito dapat istorbohin. Hindi, wag na. Inaway niya ako at sinampal ko siya pagkatapos nawalan siya bigla ng malay. At sinabi ng doktor na buntis daw siya. Matapos magsalita ay pinigilan niyang kanyang paghinga at tinintay ko ano magiging sagot nito. Inaamin niya na natatakot siya. Natatakot siyang marinig ang mga susunod na sasabihin nito sa kanya. At pagkatapos ay dali-dali niyang pinatay ang tawag na hindi niya naririnig ang sagot nito. Dahil gusto niyang bigyan ito ng kaunting oras para mag-isip. Wala pang isang minuto ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tunog yun ng kanyang messenger galing kay Carter. Nanginginig ang mga daliri niya, tuminga na muna ng malalim bago pinadulas ni Jocelyn ang kanyang kamay at binuksan ang chat nito. Simple lang ang naging sagot nito sa pamamagitan ng chat. Jocelyn, sigurado ako hindi sa akin ang batang dinadala niya. Sabi nito doon. Simple lang pero napakamakapangyarihan ang sagot nito. Agad niyang niyakap ang kanyang cellphone at hindi niya napigilan ang sarili na hindi mapaiyak. Dumaloy ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi at pagkatapos, marahang pinunasan yon at sinabi niya sa sarili niya na kailangan niya dapat maging masaya dahil sa sinabi ni Carter. Mabilis siyang nagtungo sa banyo upang ayusin ang sarili niya at pagkatapos ay pumasok na silid ni Roxanne. Nang makita siya nitong pumasok, sa loob ay tiningnan siya nito. Anong ginagawa mo dito? Alam mong hindi magandang pakiramdam ko. Kaya wala akong lakas na makipag-usap sa'yo. Sabi nito sa kanya. O talaga? Tanong naman kaagad ni Jocelyn dito. Wala kang sakit at nawalan ka lang ng malay. Isa pa'y, pumunta ako dito para sabihin sa'yo na umalis ka na at kailanman ay wag na wag ka na magpapakita pa sa akin muli. Dagdag pa niya sabi dito. Isa pa pala, bago ko makalimutan, kung sakaling magpatingin ka man sa doktor, ay pwede bang sa ibang ospital ka na magpunta? Para hindi na muling mag-cross pang landas nating dalawa dahil surang-sura na ako sa pagmumukha mo. Sabi niya at matapos niyang sabihin niyon ay mabilis siyang tumalikod at aalis na sana na bigla niyang marinig ang pagsigaw ni Roxanne. Teka! Sabi ni Roxanne at biglang napatanong sa kanyang isip. Napaka-imposible naman yatang hindi nito alam ang tungkol sa pagbubuntis niya at isa pa'y bakit para bang napakahinahon pa rin ito hanggang sa mga oras na yon. Napahinto si Jocelyn at pagkatapos ay unti-unting tumaas ang sulok ng labi at napangiti at pagkatapos nilingon niya to. Alam niyang tatanungin siya nito at nagkunwari lamang siyang walang alam. May kailangan ka pa bang sabihin sa akin? Malamig na tanong niya rito. Jocelyn, buntis ako. Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Tanong ni Roxanne sa kanya. O ano naman? May hinahon tanong niya rito. Halos gumuho naman ang mundo ni Roxanne nang makitang kalmado pa rin hanggang sa mga oras na yun si Jocelyn. Hindi siya makapaniwala na ganito lang ang magiging reaksyon nito sa kabila ng sinabi niya. Jocelyn, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Buntis ako ngayon at ang amay walang iba ko hindi si Carter. Matapos na sabihin niya na umahon ng saya sa dibdib niya. Ngunit sa kabila noon ay nanatiling kalmado pa rin si Jocelyn. Ni hindi man lang nagbagong ekspresyon nito at habang nakikita niyang nananatili itong kalmado ay mas lalo lang siyang nagalit. Magsalita ka, wala ka man lang bang sasabihin?
Tanong niya dito. Jocelyn, paniguradong sobrang sakit ng pakiramdam mo ngayon. Isa pa hindi ko to ibibigay kay Carter at bubuhayin ko siya. Pagdating ng araw ay may magiging kaagaw ka sa ari-arian ni Carter. Ano kayang mararamdaman mo? Tanong niya rito. Habang sinasabi niya mga yon ay mas lalo lang siyang nasasabik at mas natutuwa. Gayon pa man ay hindi nagsalita si Jocelyn at nanatili lamang natahimik. Lumipas ang ilang sandali at nanatili pa rin tung tahimik at doon na niya naramdaman na tila ba may mali. Mabilis na nabura ang ngiti sa labi niya. Bakit hindi ka magsalita o hindi ka talaga makapagsalita dahil sa sakit na nararamdaman mo? Tanong niya rito. Ilang sandali pa'y naglakad si Jocelyn palapit dito, tinignan niya ang tiyan nito na may konting awa. Bagamat hindi ko alam kung sino ama ng dinadala mo, ay nakakalungkot dahil ginagamit mo siya para makapaghiganti. Ano na lang ang mararamdaman ng anak mo kung sakali? Balik niyang tanong dito. Gulat na gulat naman tinignan siya ni Roxanne. Jocelyn, anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba talaga alam kung sinong ama ng bata? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Sinabi ko na hindi ba? Si Carter ang ama ng bata. Sigaw nito. Ngumiti si Jocelyn at tumitig sa mukha nito na mukhang kinakabahan na. Talaga? Sigurado ka ba? Tanong niya rito. Oo naman, mabilis na sagot ni Roxanne dito. Mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Jocelyn. Tinawagan ko si Carter at sinabi niya sa akin at siniguro niya na hindi kanyang batang yan. Sabi niya rito. At ni minsan, hindi kanya kailanman hinawakan. Dagdag pa niya sabi dito. Napakuyom naman ng mga kamay ni Roxanne nang marinig niya sinabi nito. Sinabi niya lang na hindi niya ako hinawakan. Naniwala ka na kagad? Tanong niya rito. Kahit na hinawakan niya nga ako, sa tingin mo ba ay magsasabi siya ng totoo? Dagdag pa niya sabi dito. Kailangan niya sabihin ng mga bagay na yon upang makumbinsin niya ito. Isa pa'y ako nang magsasabi sa'yo. Hindi talaga siyang naka-initiate na hawakan ako. Kung hindi ako mismo't baka nakalimutan niya lang. Hindi may kakailan na parang patalim ang mga sinabi ni Roxanne ng mga oras na yon. Alam niya kung gaano ito kadesperada at hindi nga malabong mangyaring gawin ito ng bagay na yon. Bigla siyang napapikit at bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis niyang kinalmang sarili niya at pagkatapos ay nagpaskil ng isang ngiti sa kanyang labi. Roxanne, hindi ako maniniwala sa kabaliwan mo. Isa pa'y naniniwala at nagtitiwala ako kay Carter. Noon lagi silang nag-aaway ni Carter dahil lang sa kagawa ni Roxanne. Kaya sa pagkakataong iyon ay gusto niyang maging matapang at lubos na nagtitiwala kay Carter kahit na hindi siya sigurado. O talaga? Tanong nito sa kanya na may halong panunuya. Ganon ka na ba talaga kadaling magtiwala ngayon? Nagpasya na ako magtiwala sa kanya kaya wala ka nang magagawa pa para sirain kami. Sabi niya rito. Eh di maghintay ka na lang at magsisi na hindi ka naniwala sa akin. Galit na sabi ni Roxanne sa kanya. Mabilis naman nang umiti si Jocelyn. Baka ikaw ang magsisi. Pagkatapos ng isang buwan ay pwede ka nang matukoy kung kay Carter nga ba talagang batang yan sa pamamagitan ng DNA test. Sabi niya rito. Since hindi tayo sigurado ay pwede nating hintayin ang araw na yon, dagdag pa niya. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Roxanne. Oo nga pala, bakit nga niya pala nakalimutan ng babaeng kaharap niya nag-aral nga pala ng medisina at may mga bagay na alam ito kumpara sa ordinaryong tao lang. DNA? Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng mga ito dahil nga sinabi na nga niyang kay Carter ang ama ng bata ay dapat itong maging ama nito. Paglabas ni Jocelyn mula sa silid ni Roxanne ay eksakto naman dumating si Carter. Pagkatapos nga lang niya makipag-argumento kay Roxanne, pakaramdam niya pagod na pagod siya. Nang makita siya ni Carter ay kagad siya nitong niyakap at tinayaang magpahinga at manahimik ng ilang sandali. Tungkol naman sa pagbubuntis ni Roxanne ay walang nanghas sa kanilang dalawa upang banggitin ito. Matapos ang ilang sandaling pagyakap kay Carter ay bigla siyang lumayo kay Carter. Malapit ng afternoon shift, kailangan ko nang bumalik. Hindi ka pa nakakakain, kumain ka na muna, sabi nito sa kanya at maya-maya pa may nagdala ng pagkain sa kanya. Hindi na nga nakatanggi pa si Jocelyn dahil nga ng mga oras na yon ay doon na niya naramdaman ng gutom niya na pansamantalang niya kanalimutan na mag-usap sila ni Roxanne. Pagkatapos niyang kumain ay naramdaman niya na kahit papaano nakabawi ng lakas ang katawan niya at sumigla. Ihahatid kita, sabi nito sa kanya. Nagulat naman si Jocelyn sa sinabi nito. Akala ko ba'y pupuntahan mo siya? Agad nitong hinawakan ng kamay niya at pagkatapos ay nag-umpisang naglakad at pagkatapos ay nagsalita. Jocelyn, alam ko na kahit na anong sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala. Pero handa akong sumumpa sa'yo ng batang yun na hindi talaga sa akin. Sabi niya rito, isa pa'y wala na kaming dapat pag-usapan pa't hindi ko na siya kailangan pang makita pa. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Tumigil ito at pagkatapos nilingon siya nito. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito ngayon ay dahil natatakot ako na baka may sabihin siya sa'yo na maging dahilan na naman na magiging hindi pagkakaunawaan natin. At baka maging dahilan na naman yun para masaktan ka.
Kaya pumunta ako dito para malaman mong wala talaga akong pakialam sa kanya. Sabi pa nito. Salamat Carter, sabi niya rito at nag-init. Ang puso niya dahil sa mga sinabi nito. Yun ang dahilan kaya mas lalo pa niyang piniling maniwala siya rito. Natanong ko na sa doktor at ang sabi niya ay pwede na raw magpa-DNA test sa susunod na buwan. At bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita, ay mabilis na tumango sa kanya si Carter. Okay, walang problema sa akin. Handa ako makipag-cooperate para sa ikakapanatag ng loob mo at ikakalinis ng pangalan ko sa'yo. Sagot nito sa kanya. Mabilis naman na umiling si Jocelyn dito. Hindi na kailangan. Ano ka ba? Naniniwala ko sa'yo, sabi niya. Naisip niya na hindi na yun mahalaga pa dahil naniniwala siya dito. Nang malapit na siyang dumating sa kanilang departamento, ay mabilis siyang hinila nito at pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit. Itutulak na sana niya ito dahil hindi magiging magandang epekto noon kapag may nakakita sa kanila. Ngunit sa sumunod na sandali bigla na lamang niyang narinig ang tinig ni Carter. Jocelyn, hindi ko gustong magkaroon ng anak sa ibang babae. Kahit na magkaanak man ako, ang gusto ko'y tanging sa'yo lang. Sabi nito sa kanya at mas humigpit pang yakap nito. Bigla ko tuloy parang gusto nang magka-baby. Yung kasing cute mo, pwede bang mapabilis ang kumpirmasyon ng relasyon natin? Tanong nito sa kanya. Dahil sa mga sinabi nito ay agad na lumambot ang puso ni Jocelyn. Nang mga oras na yon ay bigla na lamang pumasok sa isip niyan tungkol sa kwintas na ipinakita sa kanya kanina ni Roxanne. Marahan niya itong tinulak palayo sa kanya at pagkatapos ay tumingin sa mga mata nito. Yung kwintas, ikaw ba talagang nagbigay sa kanya ng kwintas na yon? Anong kwintas? Tanong naman ito sa kanya at agad na nagpakunot ang noo. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Ang kwintas na binigay mo raw sa kanya nung nasa ibang bansa kayong dalawa. Sagot niya rito. Sa mga sandaling iyon naman ay kaagad nang naunawaan ni Carter ang lahat sa isang iglap at kung anong tinutukoy nitong kwintas. Nang marinig niya yon ay hindi niya maiwasang hindi mapigilan ng pagtawa. Nang makita naman ni Jocelyn na tumawa ito at nagkunwari siyang galit. Ano, magsabi ka nga ng totoo, ibinigay mo ba talaga sa kanya yon? Tanong niya rito. Gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo, Carter, dagdag pa niya sabi rito. Pagkatapos niya magsalitay kaagad na kinuha ni Carter ang kamay ni Jocelyn at hinalikan. Ang likod ng palad nito at pagkatapos ay ngumiti. Mabuti na lang at nabanggit mong tungkol sa kwintas na yon. Hindi para sa kanya yon kundi sana para sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo ang kwintas na yon, sagot nito. Ano? Ibigay mo sa akin? Puno naman ang pagtatakang tanong niya rito habang nalalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang nakatingin dito. Mabilis na tumango si Carter sa kanya. Noong mga oras na yon ay akala ko'y mamamatay na ako. Kaya kinuha ko sa bulsa kong kwintas at sinabi ko sa kanya na ibigay niya yun sa'yo at sabihin na sobra kitang mahal. Pero tumigil ito. Si Jocelyn na nagtuloy ng sasabihin ito. Ngunit hindi mo akalain na hindi niya ito ibibigay sa akin kung hindi kinuha niya ito at ginamit niya pa. Ang kwintas na yon para sirain lang tayong dalawa, sabi niya. Matalino ang Jocelyn ko ah. May potential ka palang maging isang detective. Sabi nito na nakangiti sa kanya. Kung ganon, bakit hindi mo binawi sa kanyang kwintas? Tanong niya na medyo naiinis na rito. Ang kwintas na yon ay orihinal na gusto kong ibigay sa'yo. Pero dahil nadungisan na yun na hindi na yun ng dati kaya hindi na bagay na ibigay yan sa'yo. Ako na lang ang pwedeng bumalik sa'yo. Hindi ba't yun ang pinakamagandang regalo para kay Miss Jocelyn? Tanong nito sa kanya. Ngumiti naman si Jocelyn dito at pagkatapos ay hinaplos ang mukha nito. Kung ganon, kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo na ulit ilalagay ang sarili sa panganib sa hinaharap dahil tumitig siya sa mga mata nito. Carter, kung wala ka sa mundong ito ay ano pang magiging saysay ng buhay ko? Sabi ni Jocelyn at bigla na lamang tumulo ang luha niya. Pagkatapos lang ng pag-uusap nila ni Carter ay umalis na ito at bumalik rin sa may kumpanya nito dahil alam niyang busy din naman ito at marami ding ginagawa. Pagkarating ni Carter sa may opisina niya ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Bagamat number lang yun ay alam niya na kaagad kung sinong tumatawag. Hindi na siya nag-isip pa at mabilis na pinatay ang kanyang cellphone. Sa pangatlong beses na pagtawag ni Roxanne dito at hindi na niya ito makontak pa ay napapukpok na lamang siya sa pader sa labis na galit niya. Ilang beses siyang humugot ng malalim na hininga at pilit na ikinalma ang kanyang sarili. Nang kumalma siya kaagad siyang muling nagdayal at tinawagan ng isang tao. Ano nang balita sa mga bagay na ipinadala ko na sa'yo? I-check mo na lang, sagot nito sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Isa pa'y kailangan ko rin pala ng ilang mga tao na may mga kasanayan, sabi niya rito. Roxanne, binabalaan kita sa kung ano man ang pinaplano mo. Itigil mo na yan. Isa pa'y napakarami ko nang naitulong sa'yo.
Sabi nito sa kanya mula sa kabilang linya. Mabilis naman siyang napangiti dito at pagkatapos ay napahawak sa kanyang tiyan. Kahit na wala kang pakialam sa akin o sa buhay ko, ay imposible naman na wala kang pakialam sa buhay ng anak mo. Mahinahong tanong niya rito. Ano? Anak? Anong ibig mo sabihin, Roxanne? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya na may himig na kasiyahan ng tinig. Hindi mo ba naintindihan? Tanong niya dito. Okay, sige. Magpapadala ko ng mas marami pang tao para protektahan ka. At tandaan mo na kapag may problema ka, ay sabihin mo sa akin kaagad at binabalaan kita. Ingatan mo ang magiging anak ko. Sabi nito, huwag kang mag-alala, basta't ginagawa mo sinasabi ko sa'yo, ay sinisiguro ko sa'yong aalagaan ko ng mabuting anak mo. Sagot naman niya rito at pagkatapos ay pinatay na ang tawag. Gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ni Roxanne ng mga oras na yon. Kahit na dumating ang bata sa sinapupunan niya, nang wala sa oras ay masasabi niya na may maganda pa rin naman pala itong may dudulot. Dahil sa bata ay mapapasunod niya ito at kahit na papaano ay may nakikinig sa kanya, lalo na at ilang dekada na itong nabubuhay. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagkakaanak at ito pa lang pala ang unang anak nito. Siya ang unang nabuntis nito. Hanggat meron ng anak nitong pangahawakan sa kanya at palagi lang itong susunod sa lahat ng gusto niya, ay napakasarap yun sa pakaramdam. Habang tinitingnan niya ang record ng galaw ni Jocelyn nitong nakaraang buwan, ay dalawa lang ang pinupuntahan nito, ang ospital at ang bahay nito. At paulit-ulit lang yon. Ilang sandali pa'y bigla na lamang siyang napatingin sa isang litrato. Oo, ang larawang yun ay walang iba kung hindi ang nanay ni Red at ni Jocelyn na magkasama. Agad na natawa si Roxanne habang nakatingin dito. Sadyang napadali nga sa kanyang lahat. Saka na hindi niya mahirapan dito at matutuwa siya. Mabilis niyang ipinadala ang picture nito sa kanya. At pagkatapos ay sinabi na i-check nito kung saan madalas nagpupunta ang babaeng ito. Hindi nga nagtagal ay nakatanggap na siya kaagad ng reply galing dito. Ang babaeng ito ay pumupunta sa isang beauty salon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes para sa skincare nito. Dahil doon ay kaagad siyang nagbihis at nagtungo sa beauty salon na madalas puntahan ng ina ni Red. Naghintay siya doon ng mahigit 3 oras at halos madilim na nang lumabas ito doon. Kahit na sobrang napakatagal nito doon, ay hindi siya sumukot kagad niya itong sinalubong. Tita, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong niya kagad dito. At pagkatapos ay ngumiti ng matamis. Nagtaas ito ng kilay sa kanya. Bakit? Sino ka ba? Tanong nito sa kanya at sinuyod niya ng tingin mula ulo hanggang paa. Inunat niya naman ang kanyang kamay at pagkatapos tinaas niya ito upang makipagkilala dito. Tita, hayaan mo magpakilala po ako. Ang pangalan ko ay Roxanne. Sabi niya rito nang may ngiti sa kanyang mga labi. Roxanne? Medyo pamilyar ang pangalan nito, ngunit hindi niya matandaan kung saan nga ba niya ito narinig. Nakatitig lang ito sa kanya. Nanatili namang nakaunat ang kamay ni Roxanne dito. Sa wakas ay nagkita na rin tayo, tita. Ang pangalan ko ay Roxanne at ako ang ex-girlfriend ni Carter. Hindi ang current girlfriend niya. Ex-girlfriend? Tanong nito sa kanya at nakatitig lamang sa mukha niya. Muli niyang inunat ang kanyang kamay at sa wakas sa pagkakataong iyon ay inabot na nito sa wakas ang kamay niya. Ngumiti siya rito. Tita Vera, nabalitaan ko na gusto mo si Jocelyn na maging manugang mo. Kaya kailangan mo nang kumilos. Kung hindi, tumigil siya. Sinadya niyang hindi tapusin ang kanyang sinasabi upang ma-curious to. Kung hindi ano, tanong nito sure enough ay nahulog to sa nakahanda niyang bitag. Mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti dahil dito. Kung hindi baka magpakasal na siya ng tuluyan kay Carter. Sabi niya rito, ano? Hindi ba at hiwalay na sila? Tanong nito at biglang kinabahan ang muka. Tita, nagkakamabutihan na sila ulit ngayon at malapit na rin muling magpakasal. Sabi niya rito, kung magpapakasal sila ay mawawala ng chance ang anak mo sa kanya. Dagdag niyang sabi rito, ng mga oras na yon ay mabilis ng tibok ng puso niya ngunit pinanatili niyang kalmadong kanyang muka. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay nito at bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong niya sa babaeng kaharap niya ng mga oras na yon. Tita, hindi na mahalaga kung bakit. Ang mahalaga ay magkasama tayo sa iisang bangka. Gusto mo si Jocelyn na maging manugang at ako naman ay gustong bumalik sa akin si Carter. Pareho tayo may kailangan sa kanila. Sabi ni Roxanne dito. Hindi ko inaasahan na hanggang ngayon ay gusto mo pa rin pala siya. Hindi ba't matagal na kayong hiwalay? Ibig sabihin malalim pa rin palang pagmamahal mo sa kanya. Sabi nito, hindi pa rin talaga siya nawala sa puso ko, sabi ni Roxanne. At pagkatapos nagpaskil ng isang ngiti sa kanyang labi, ilang sandali pa'y nilabas niyang kanyang cellphone upang ibigay dito ang kanyang number.
Nasabi ko ng lahat ng dapat kong sabihin sa inyo at kung interesado ka, pwede nyo bang ibigay sa akin ang numero nyo? Ngunit kung hindi naman ay, pwede nyo na akong diretsahin ngayon. Sabi niya rito. Malamig naman na nakatitig si Vera dito. Masasabi niya na may punto ito. Ilang sandali pa'y kinuha niya ang cellphone nito at nilagay doon ang number niya. Matapos ang ilang sandali, masayang nagpaalam si Roxanne dito. Isang linggong dumaan at bagong taon na. Nang araw na yon ay maaga niyang tinawagan si Carter. May libre ka bang oras mamayang gabi? Tanong niya rito. Basta pagdating sa'yo, marami akong time. Sagot naman ito sa kanya kaagad. Kung ganun, sabay na natin ipagdiwang ang bagong taon. Alas 9 ng gabi, hihintayin kita doon, sabi niya rito. Okay, mabilis namang sagot nito sa kanya. Pagkababa niya ng kanyang cellphone at napuno ng matinding kasiyahan, matagal-tagal niya na ring hinintay na dumating ang araw na yon, kaya buong maghapon ay excited si Jocelyn. May ilang mga pasyenteng dumating ng hapon at anong oras na nang tawagin niyang pinakahuli. Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos ng tawagin ng huling pasyente. Dahil ngayon na ang huli. Nang pumasok ang pinakahuling pasyente, napakunot ang kanyang noo. Ma'am, halos isang linggo na kayong pabalik-balik dito at base sa mga naging findings ko, wala naman kayong sakit. Tungkol naman sa sinabi niyo na pagbilis sa tibok ng puso mo at hindi makahinga minsan, baka may kaugnayan to sa environment at baka sa mga nararamdaman yung emosyon. Sabi niya rito, ilang sandali pa'y malumani ng ngumiti si Vera. Ang ina ni Red. Jocelyn, wala naman akong ibang business dito ngayon kung hindi gusto ko lang na makita ka. Sagot naman ito kaagad sa kanya. Ma'am, salamat po sa kabaitan niyo pero hindi ba at nilinaw ko na sa inyo na may boyfriend na ako at imposible talaga na maging kami ni Red. At hindi lang ako kundi maging si Red ay walang interes sa akin. Sabi niya, sa halip na sayangin yung inyong oras sa akin at dapat kayong pumuntang maghanap ng ibang babaeng magiging kasintahan ng anak niyo. Dagdag niya pang sabi dito. Ngunit hindi ito nagpapigil, nanatili ito doon kaya wala siyang choice kung hindi ang kontakin sa Red habang sumasakit ang ulo niya sa kakulitan ng ina nito. Pagkalipas ng ilang minuto bumaba sa Red doon. Ma, bakit ka na naman nandito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na dahil sa mga ginagawa mo yung lubhang nakakaapekto kay Dr. Jocelyn at sa normal na operasyon ng hospital? Tanong nito sa ina, agad naman itong tinignan si Red. Nasaang nakakaapekto? Palagi naman akong huli kung dumating, sabi nito. Napabuntong hininga si Red. Okay, Line, pero kung ipipilit niyo talaga, simula ngayon, hindi ka na ulit makakakuha pa ng appointment kay Jocelyn, sabi nito. Na makita naman ito na mukhang seryosong anak niya sa sinabi nito, ay agad na natakot si Vera at pagkatapos ay nagpakita ng kahinaan. Okay, wala naman akong ibig sabihin Gusto ko lang talaga siyang puntahan at makita ng ilang beses pa. Pero dahil ayaw mo naman at nagagalit ka, hindi na ako muling pupunta pa rito, sabi nito. Gabi na, kung ihatid mo na kaya si Jocelyn? Tanong nito kay Red. Mabilis namang sumagot si Jocelyn dito. Hindi na po kailangan, kaya ko naman po umuwi na mag-isa. Tanggi ni Jocelyn sa sinabi nito. Ngunit nagpumilit pa rin ito. Mas mabuting hayaan mo na lang si Red na ihatid ka. Hindi ligtas para sa'yo na umuwi na mag-isa lalo na't babae ka. Sabi nito sa kanya. Okay, sige, ihahatid ko na siya, mami. Kaya pwede ka na umuwi, sabi ni Red dito. Dahil doon ay saka pa lamang umalis ito. Nang makalis ito ay napabuntong hininga na lamang si Jocelyn. Hindi mo pa rin ba nililinaw sa kanya ang lahat? Tanong niya rito. Na ano? Na may boyfriend na ako para hindi na niya kailangan pang maging mapilit. Ako na nagmamakaawa sa'yo. Maghanap ka ng kasintahan mo para tigilan na niya ako, sabi ni Jocelyn dito. Susubukan ko maghanap, sagot nito sa kanya at pagkatapos ay tumango. Iligpit mo ng mga gamit mo at ihahatid na kita, sabi nito sa kanya. Hindi na kailangan. Mabilis at tanggi ni Jocelyn. Alam ko namang sinabi mo lang yon para hindi na siya mangulit pa, kaya hindi mo na kailangan pang sundin yon. Kaya kung umuwi na mag-isa't isa pa, may lakad ako ngayon, sabi niya rito. Sa tingin mo ba aalis siya nang hindi niya nasisiguradong ihahatid nga talaga kita? Tanong muli nito sa kanya. Napabuntong hininga si Jocelyn. Okay, sige, pero ilang minuto lang ako sa loob ng kotse at pagkatapos pwede mo na akong iwan sa kanya. Tanong niya rito, mabilis itong tumango sa kanya.